Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon at gabi. Andito na naman po ako, Nyolo Dutserd, maghahatid po sa inyo ng mga balita na ating mga nakalap at nakakaalarma po. Ngayon ang nangyayari dito po sa ating bansa. Ukol nga po dito sa ating, gaya nga po na sabi ni Yusek Claire, ang mga DDS po ay hindi lang Pilipino. Diba? Nakakahiya po itong mga pusang inanto. Ang mga DDS po, international na, kasama na nila China. Aray ko. Nakakaalarma na po ito dahil po, ngayon nga po, nakadiskubre tayo ng Malampaya Power Plant na proud po ang ating buong bansa dahil makakatulong po ito. Ilang billion of cubic meters po ang maaaring makubra o makuha natin dito sa Malampaya Power Plant. At dahil nga po dito, lalo po uminit ang mata ng China dito po sa Pilipinas. Dahil noon po, ng mga panahong nakaraang mga administrasyon, hindi po naaasikaso yan. Natatanging ang Pangulong Bongbong Marcos lang po ang nag-asikaso niyan dahil po sa pagmamahal niya sa ating bawat Pilipino. Tumahimik ka dyan, Roque. Lintik ka, bigla kang lumalabas, bakla ka eh. Aray ko. 'Di ba? Pero po sa kabila po ng mga bagay na 'yan ay may mga tao po o mga kapwa natin Pilipino ang minamali ang pananaw, minamali po ang direksyon ng utak ng ating kapwa Pilipino. Aray ko. Dito po nakikita po natin ang kahayupan ng ating mga ibang kababayan na imbis po kumampi sa pinaglalaban po at advokasya, hindi na lang po ng presidente, advokasya o pandinindigan bilang Pilipino, ayaw po nilang maging Pilipino. Gusto yata tayo ay maging Chino. Aray ko. Di ba? Yan po nakakalungkot sa bansa natin eh. Yan po nakakalungkot sa bansa natin dahil may mga kapwa tayong Pilipino na nagkukupal at naglalangis sa kakupalan. Aray ko. Okay, ito po, ito bibigyan ko po kayo ng sample. Ito po, isa po itong article na nakakaalarma po. Sabi niya, better get back to the negotiating table. Sabi niya po, just days before 2025 ended, we were treated to an exchange of barbs between some... Ano ba naman to? English? Ayoko na itong English eh. Ayan and Chinese embassy here in Manila. Nagkaroon daw po ng exchange of bars ng Filipino at Chinese. Ironically, this started when a Chinese Liberation Army Navy ship assisted a Filipino fisherman whose boat got stranded. Uy, ano yun? Yung isa na lang suotin mo, yung gray na gray. Oo, yan lang. When the boat gets stranded somewhere in the contested areas in the South China Sea. Dahil daw to sa mga isda na stranded sa South China Sea. Tingnan mo yung pangalan pa lang niya, South China Sea. Sir, hindi po South China Sea yan. West Philippine Sea. Aray ko. Aside from the help, it extended to the fisherman. The Chinese Navy contacted the Philippine Coast Guard via radio to facilitate the fisherman rescue. Tumawag daw po ang Chinese Coast Guard para i-rescue daw po doon sa pangangalaga ng Chinese ang mangisda. Right after the incident, Commodore J. Tariela, ayan po, mainit si Commodore, issue a statement not only denying the radio contact made by Chinese Navy, but also dismissing it act of assistance to the Filipino. Parang sinabi niya po, si J. Tariela raw po, imbis na sabihin daw yung totoo, na tinulungan ng Chinese ang mga isda, ay hindi daw po sinabi. Ito lang punto ko Alam mo, sir, pakinig ka maigi. Sabihin na natin tinulungan o hindi. Nasa area po yan ng West Philippine Sea. Aray ko. Wala silang pakialam kung malunod ang mga isda o mabuhay yan. Area natin yan eh. Ang tanong, ba't sila nandun? Aray ko. Yan ang tanong dyan eh.
Wala silang dapat pakialam kung malunod o hindi yan. Ang tanging argumento, ba't sila nandun sa lupang nasasakupan natin? Aray ko. May ganito tayo mga bobong Pilipino. No? Wala tayong pakialam sa tulong nila, sa tutusin lang. Diba? Ba't sila nandun? Oh, ba't yung pinagtatanggol na nandun sila, sinagip nila? Wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin, ba't sila nandun? Aray ko. Oh, yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo. Wala kayong karapatan sa soberanya ng Pilipinas. Hindi namin didilaan ang betlog ni Xi Jinping. Anak ka ng po. Oh, eto na. When the Chinese Embassy in Manila released a video footage completed with audio recording of the exchange of communication between the PLA ship and the PCG, Tarrelia back off but insisted on his propaganda and EEZ narrative. Totoo naman eh. Tama yung ginawa niya. Kita niyo po to, pabor na pabor po. Pabor na pabor sa China. Firstly, I would like to clarify why I keep on referring to that particular area as SCS. Bakit niya daw tinatawag na SCS sa China Sea and hindi daw West Philippine Sea? The directive to use the term WPS instead of SCS is contained in Administrative Order 29, Series of 2012, issued by Noynoy Aquino. What is Administrative Order? An AO is more of an internal directive. AO lang daw yon. Kumbaga, administrative order lang daw yung tawaging West Philippine Sea, yung ano natin, pinaglalaban. Napakakupal ah. Ayan na po ang ating mga Pilipino ngayon ha. Ayan na po ang ating mga Pilipino ngayon. Pinapaboran po ang China. Huwag daw tawaging West Philippine Sea dahil AO lang daw po yun, administrative order. Aray ko. An AO is more of an internal directive focusing on a specific implementation, process, or personnel within an agency. And in this case of AO29, the Executive Department, it has no effect. Wala daw epekto. Unlike a Republic Act. Hindi daw katulad to ng Republic Act kasi AO lang to. Pwede natin hindi sabihin West Philippines yan dahil AO, Administrative Order. Putik na mga buhay to. Yan po. Ito po ang sinasabi ko sa inyo mga DDS International. Sino po ba yan? Yan po mga Chinese propagandist. Mga Chinese na binabayaran. Mga Pilipino na nagpapakadila ng betlog sa mga Chino dahil sa salapi. Yan ang sinasabi ni Antonio Luna. Ang tanging kalaban natin ay mismong sarili natin. Aray ko. Oo. Unlike a Republic Act or law that we would be compelled to abide by or adhere to. Hindi daw po ito ng Republic Act o batas na talagang mas makapangyarihan. Kaya wag nating tawaging West Philippines yan. South China Sea. Eto na pa, nag-explain pa siya. Sabi niya pa, lakayan ko lang konti para ano nyo. Oh, eto pa. Grabe tong mga to. Grabe. Further. Ito po further, AO29 did not specify a defined parameter for West Philippine Sea. Yung AO29 daw ay hindi daw sinasabi ang buong parametro ng West Philippine Sea, just referring to it as the western side of the Philippine Archipelago. Ang sinasabi lang daw po nito ay ang bahagi ng west side ng ating archipelago, which in effect could refer to the whole SCS, na kung ibig sabihin daw po ay ito ay ang kabuuang South China Sea. Grabe no? Grabe no? Matindi po to. Following that line, we could rename the eastern side of the Philippine Archipelago as the Eastern Philippine Sea, which would encompass the whole Pacific Ocean. Saba pinipilit. Diba? Ito na. Disputes concerning maritime delimitation, historic base or titles, and military and law enforcement activities are excluded from arbitration proceeding. Talagang pinipilit po nila na hindi natin i-implement yung UNCLOS. Ganyan po ang propaganda ng mga DDS. Nakita nyo nga si Peluca, Di Marcoleta, Di Pulgoso. Anong sabi? Walang West Philippine Sea. Aray ko. Tanga-tanga.
Eto pa, pakinggan nyo po Nakaka-alarma to, Pilipino natin to In fact, after 2016 PCA ruling, ayan po, a spokesperson for the UN Secretary General Ban Ki-moon stated UN no position on the legal procedural merits of the South China Sea arbitration case. The ICJ also made it clear that it had no involvement in the PCA. And since China did not participate in the said arbitration, plus the fact that the PCA is not officially recognized by UN bodies, the PCA ruling not be considered and binding. Yung arbitration ruling daw natin ay dapat hindi daw ikonsidera at pagtibayin. Aray ko. Ayun na. Eto na. Now on the EEZ is not part of our national territory. Hindi daw po yung EEZ ay part ng ating national territory. Aray ko. Grabe kakupalan ng mga taong propagandist ng China. The surface water of the EEZ, which extends to 12 to 200 nautical miles from the baseline, are considered international water. Hindi daw sa atin yon, international water, where freedom of navigation applies. Ibig sabihin, yung 12 to 200 nautical miles mula po sa baybayin natin, mula po sa may kabiasnan, mula po sa pwede pong may nabubuhay na tao, doon po kasi sukatan yan As long as may nabubuhay na tao, susukatin yan hanggang doon. Hindi daw po, hindi daw po sakop ng Pilipinas. Ito daw po ay international water na hindi dapat tawaging West Philippine Sea. Aray ko. We cannot tell anyone to stay of our EEZ. We only exercise sovereign rights over our EEZ and explore the resources provided for underneath the surface of our EEZ, the fishes and mineral sources. Ayan na po. Mararamdaman niyo po dito, gumagapang na ang mga propaganda ng China. Lalong-lalo na po, etong nakita pong Malampaya Power Plant. Ginagapang na po ng China, gaya nga ng sabi ni Yusek Claire, ang DDS po ay hindi lang po Pilipino. Kasama nila ngayon ang China. Ngayon may mga tuta po, may mga hayop na dumidila ng betlog ng mga Chino ngayon. Sa pamamagitan po ng pagbabayad sa kanila, babalik nila lahat ngayon. Ima-mind condition nila ang ating mga kababayan na uunahin nila dito sa arbitral ruling. Aray ko. Ito pa. They claim the Chinese act of helping the Filipino fishermen was mere propaganda. But China, under UNCLOS, is obligated to extend assistance. Kundi ba naman itong bobo, no? Ang bobo-bobo na ito. Wala na tayo sa argumentong tinulungan. Kung hindi, kahit hindi nila tulungan yan, sorry kahit mamatay yung mangingisda dyan, wala kayong pakialam, China. Bakit? Sa ating niyang teritoryo. Ang tanong, bakit kayo nasa teritoryo ng Pilipino? Ang bobo nyo. Ang bobo-bobo nyo. Yun ang argumento rito. Bakit kayo nasa teritoryo ng Pilipinas? At kung nakita yung nalulunod, nasiraan, mamamatay ang mga isda, wala kayong pakialam doon dahil, first of all, wala kayo dapat sa teritoryo ng ating katubigan. Pero dito sa article na to, wag daw sundin ang AO, Administrative Order na may West Philippine Sea. Pute ko, ibig sabihin, bobo ang nagdesisyon sa UNCLOS. Aray ko. Ibig sabihin, yung arbitral ruling natin na dinesisyonan ng international na mga hurado or international court na umahawak dyan sa UNCLOS ay baliwala. Dahil nga, South China Sea yan. So, mas magaling pa tong article na to, kesa sa UNCLOS. Aray ko. Ginastusan po natin yon, Ginastusan po natin yon para maipanalo ang soberanya ng Pilipinas. Tapos may mga Pilipino na mismo bayan nila ay pinagkakalulo na hindi daw po yung West Philippine Sea. That yan daw po ay South China Sea. Aray ko. Eto pa.
But China under UNCLOS is obligated to extend assistance. Kita mo kabobo, no? Under daw UNCLOS, ang China daw po ay kailangan normal na tumulong, mag-extend ng assistance. Kundi ba naman bobo? Mag-extend ka ng assistance to your own limit, to your own area, to your own sovereignty. But if you are extending to the other area, especially West Philippine Sea, which is, we won in UNCLOS that the West Philippine Sea is for the Filipino and for the Filipino only, you cannot make any assistance around it because you are violating the sovereignty or the UNCLOS ruling. Stupid mother father. Aray ko. Ha? Do you think I can not talk international? Okay, don't tell us that China under UNCLOS can extend assistance. We don't care about that. First of all, you cannot extend assistance because that is not your area. That is not your sovereignty. That is not South China Sea. That is West Philippine Sea. Even we die in our own sovereignty, we don't care. Okay? We don't care even we die in our own West Philippine Sea. Don't bother to care, China, because we can resolve our own problems. Stupid China! Patayin mo si BBM? No joke. West Philippine Sea na chika no ma chika ma hicho tumbung nan tumbung nan ng betlo gana chika no hataka ila chuma na chuma Lula chu nga lang ku tu na chu chu ka lang bet lo nga chu 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 lo ji 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 gong. Chi ka chong chang chang bang chong chang chu cha Xi Jinping. Aray ko. Putek, dalawa na yan ha. English-Chinese version na yan. Pag hindi mo pa naintindihan, ewan ko na lang. Anak ka ng po. Diba? Napalinaw na yan ha. Kinonvert ko na para sa inyo. Ay, Ma'am Viola, Seresa Force, thank you. Eto na, dugtong na lang natin to. Ito pa po. May problema pa daw. The problem with Pangalinan, pinoproblema pa si Kiko Pangalinan. And Tariela, sinisi pa. Kapwa niya Pilipino sinisi. Ang problema daw ni Tariela at Pangalinan is that they are stepping on the matters of foreign policy. Nakikialam daw si Pangalinan at Tariela sa foreign policy at sa diplomatic affairs. Kita nyo po mula po ito sa Manila Times. Kita nyo which would be best left to the executive. Ano ba yung PCG? Philippine Coast Guard. Yan ay representative ng Pangulo. Ano ba sabi ng Pangulo sa PCG? Huwag niyong isusuko ang soberanya. Huwag niyong susuko ang ating nasasakupan. Sinusunod lang ng PCG ang utos ng Pangulo. Napakabobo naman nito. Paanong ini-step ni Tariela at Kiko Pangalinan ang foreign policy matters? Utos ng Pangulo yun. Huwag tayong yuyukod. Huwag tayong luluhod. Huwag tayong susuko para sa soberanya. Makabobo kayo Aray ko. Tingnan mo they are not helping resolve the issue but even contribute to worsening it. Hindi daw po sila nakakatulong sa mga issue na to. Bagkos, sila daw po ay nagpapalala pa ng sitwasyon. Anong klase to, Manila Times? Aray ko. As it appears, they don't have a full grasp of the matter. Just a false sense of patriotism. Maling daw po, maling pakahulugan ng pagiging makabayan. Anong klase to, Manila Times? Ganito na ba tayo? Anak ka ng po. Seriously? Ganito na po ba ang ating mga kababayan? Serious kayo?
Ang mga taong lumalaban para sa ating soberanya, sinisira nyo si Tariela? Sinisira nyo si Kiko? Wow! Aray ko. Salamat, parang Eduardo. The Beijing Times ata ang periodikong yan. Tama! Ha? Ano ba to? Ganito ba tayo? Hindi natin pinapahalagaan? Akala nyo, komportable kayo sa ngayong kasalukuyang panahon. Paano yan sa mga darating na salinlain natin? Alam ko medyo madrama. Medyo madrama pakinggan. Pero yun ang katotohanan eh. Hindi po madrama pakinggan yan. That is the reality. Because if it's not, okay, if it's comfortable in our times right now, but are you sure in the following generation, are you sure it will be comfortable also? What if this China conquer Palawan? What if this China conquer Mindoro? Do you think about that? Huh? Because as of the moment, they are really abusing our sovereignty. What if in the next generation, there's no only abuse? Not only abuse, mother father. Okay? Okay? Think about that. From now, not they are abusing our territory, but in the next generation, they are forcibly occupying our country. So think about that, stupid idiot. Okay? You are comfortable right now, but think about the next generation. And I thank you. Talaga. Kung saan anak ng bombero. Okay, sama na natin to ha. Ipinatawag ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing matapos akusahan ng Beijing si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ng umano'y smear campaign laban sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ganyan. Kapag tayo po ang naninindigan about sa China, yung iba sa atin parang minamasama. Samantalang yung China po, nagpopropaganda sa atin, hindi nyo iniintindi. Kapag ang China nagpopropaganda, pinutulan na po tayo ng daliri. May sinabi ba kayo? Ha? May sinabi ba kayo? Diba? Oh, ngayon si Tariela, eto, nakita nyo ba si Sara Duterte na nagsabi nung naputulan tayo ng daliri tungkol dito? Pero ngayon po, anong sabi ni Sara Duterte? Nung naputulan po ng daliri ang ating isang Coast Guard dahil po pinasok po nila ang area natin. Nung nakaraan lang, alam nyo yan. May sinabi po ba si Sara? Wala. Pero ngayon po, nagsasalita siya. Ngayon, kinukundina niya ang impaktang demonyong to. Mariin down kinukundina ng pokpok na si Sara Duterte ang pananambang sa isang teroristang grupo sa Manao, Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na miyembro ng ating sandatahang lakas noong Biyernes, Enero 23. Ang ganitong uri daw ng karahasan ay isang malinaw na hamon sa estado ng kapayapaan at seguridad ng ating bansa. Pusang ina ka pala nung naputulan yung isa nating sundalo dahil pinasok tayo ng China, anong nagsalita ka ba? Kalkalin nyo! Ha? Kalkalin nyo si Sara Duterte. Kung nagsalita po siya, nung nakaraang naputulan po ang ating sundalo, wala po siyang sinabi dahil mula kuyukot hanggang betlog, hanggang pubic hair ni Xi Jinping, dilang-dila ng buong pamilya nila. Aray ko. Oh. Ngayon, magpapasikat siya. Magpapasikat po siya na kinukundina niya yung terorista. Bakit yung China? Ano ba tawag mo doon, Sara, kung di ka ba naman tanga? Aray ko. Ha? Ano ba ang China? Ano ba terorista? I-google mo, ang terorista ay nagdudulot ng kaguluhan. Mga banyagang nagdudulot ng kaguluhan sa isang bansa. Ano bang ginagawa ng China? Hayop ka. Oh, nagdudulot ng kaguluhan sa soberanya natin. Hindi natin kalahi. Anong tawag mo yan? Yang China ay terorista. Aray ko. Oh, kung di ka ba naman tanga, ba't hindi mo rin kundinahin ng China? Oh, kundinahin mo yung China, hindi dinidila mo yung betlog. Oh, di ba? Dila pa rin kayo ng dila sa betlog ng China, pero tinablayan ni Xi Jinping. Alam niyo yung panahon na tumakbo si Duterte para sa kanyang warrant of arrest, kung saan pinaglaruan yung tatay mo. Oh, pumunta yung tatay mo sa Hong Kong,
dumila ng betlog ni Xi Jinping, hindi na nasasarapan yung si Xi Jinping sa dila ng tatay mo. Oh, ano sabi niya? Ano sabi niya? Oh, itago mo naman ako, Xi Jinping. Hinahanap na ako ng ICC. Tinabla ni Xi Jinping. Aray ko. Patayin si BBM? No joke. Kaso, didila ka rin ng betlog. Kahit tinabla mo yung tatay mo, kasi nga, hindi naman maganda relasyon yun ng tatay mo eh. Kahit tinabla yung tatay mo ni Xi Jinping at hindi pumayag sa pagtatago at pagbibigay ng nationality. Biro mo si Digong? Ha? Biro niyo po si Digong? Kaya niyang iwanan ng pagka-Pilipino? Bigyan lang siya ng Chinese? Di ba? Bigyan lang po siya ng magiging Chinese siya para hindi siya maaresto ng ICC. Gagawin niya? Ganong ginawa ni Digong? Ganun po ginawa ni Digong. Halos ipagkalulo niya yung pagiging Pilipino niya tapos proud yung mga DDS na mga tanga. Ha? Halos ipagkalulo niya. Xi Jinping, bigyan mo na ako kahit Chinese citizenship para lang di ako mahuli ng ICC. Aray ko. Oh. Mabilis pa sa alas 4, kayang itakwil ni Digong ang pagiging Pilipino. Nung naaanting siya ng ICC, nakikiusap siya. Di ba? O tumakbo siya ng Hong Kong, nakikiusap ka, di ba? Tinabla ka ni Xi Jinping. Oh. Ano ginawa? Pinauwi ka ni Sara at ng mga anak pinauwi ni Sara si Digong. O ayun. Kaya nakulong. Magtatago na yung tatay mo eh. 'Di ba? Magtatago na yung tatay mo eh para hindi mahuli ng ICC. Parang saldi ko. Eh kaso, pinaasikaso nyo yung pagiging mayor dahil alanganin kayo kay Nograles. Tapos asta-asta ka? Na kinukundina mo yung terorista? Kundinay mo yung China. Matagal ng terorista sa atin. Aray ko. Oh, napaka-plastic, di ba? Pagkatapos tablayin yung tatay mo na maging Chinese citizen para hindi mahuli ng ICC. Ngayon, didila ka na naman ng betlog. Bakit? Kasi nga, nakikinabang pa rin, sino? Despite ng ginawa sa inyo ng China na binaliwala, hinayaang makulong yung tatay mo dahil wala lang pakinabang eh. Sa'yo ngayon may pakinabang. Kaya ikaw, tuwan-tuwa ka naman na gumagawa sila ng propaganda para sa'yo. Kasi, ikaw ang makikinabang. Di ba? Puro pondo na nga yung China ngayon eh. Sa mga vlogger at sa mga nireact natin kanina, puro pondo na ang China. Buwelo talaga ang China na makuha ng mga Duterte ang pagka-presidente. Di ba? Oh. Bakit? Para maasikaso ang West Philippine Sea. Kaya mag-isip po kayo, kapag itong si Sara Duterte po ang namuno, yung malampaya po na bagong discovery, huwag na kayong umasa na mapupunta sa atin yan. Aray ko. Oh. Ganyan po ang galawang Duterte. Kaya nilang dumila ng betlog at talikuran ang pagiging Pilipino immediately para sa kanilang pakinabang. Magagawa ba ng Pangulo yan? Oh. Tapos ganyan, susuportahan nyo? Ha? Umaapaw ang kakupalan? Patayin mo si BBM? No joke. Okay, pakinggan nyo po ito. Nagsalita na po ang US tungkol po sa malampaya. Napoprotektahan tayo, kita mo? US. Tingnan mo naman po yung US. Tinakwil ni Duterte. Pero nandito pa rin po para sa atin. Nandito pa rin. Tumutupad pa rin sa mutual agreement natin. O, pakinggan nyo, sabi ni Trump. States has extended protection to the Philippines' newly discovered natural gas reserves, which lie in the contested waters of the West Philippine Sea. This move is seen as a direct challenge to China's expansive territorial claims over the area, which have been a source of friction between the two nations for years. The Philippine government, having recently announced the discovery of a significant natural gas field Ayan po kita nyo Nandyan po yung US. Maraming mga DDS propagandist na naman po ang nagbibigay ng masamang ehemplo sa US. Ano sabi? Ano sabi? Yung US daw, nakarinig lang daw po ng merong gas na discovery, masyado na naman daw po umiepal sa Pilipinas. Mga tanga, matagal na ang US-Filipino Alliance. Hangin ka pa lang, hindi ka pa sperm cells ng tatay mo, nandyan na yung US. Aray ko. Tapos, dumating si Digong, inalis ang alliance ng US. Ano nangyari sa atin? Ano nangyari? O, kita mo yung Pogo. 60% kidnapping.
rate natin ng may pogo dito. 60% kidnapping case. Halos araw-araw may kinikidnap. Nung inalis ang pogo, almost 1% na lang ang kidnapping case sa Pilipinas. Oh. Nung nandun tayo sa China, anong nangyari? With alliance with China dahil kay Digong. Mangingisda natin. Nakikiusap sa China para bigyan tayo ng isda. Aray ko. Oh. Yan ba gusto mo? Eh yung US. Nakita mo bang nakialam yan sa international waters natin? Hindi. Nakita mo bang sinakop niya ang West Philippine Sea? Nagtayo sila ng istruktura doon? Nagtayo sila ng base militar doon? Hindi. Sino nagtayo? Yung China. Nagtayo ng man-made island. Nagtayo pa ng military base. Pinayagan pa rin Digong. Proud na proud pa siya. Sa sobrang proud niya, malakas na daw yung China sa West Philippine Sea, pwede na tayo maging probinsya. Aray ko. Oh, kita mo? Yan ang kakupal ang gusto yung gawin sa Pilipinas. Ibalik tayo sa China. Putik, pag bumalik tayo sa China, abay, delikado tayo dyan. Wala na. Lahat ngayon na-discover natin sa West Philippine Sea, lalo na yung Malampaya, magpaalam ka na. Tandaan nyo po kung ganing yan. 93 billion cubic meters. Gaano po karami yon? Ilang taon po yon na pwedeng isupply sa buong Pilipinas? 93 billion cubic meters of gas. Ganun po kalupit yon. Oh. Di ba? Diretso. Malampaya Reservoir in the West Philippine Sea has been keen to ensure the security of its newly found energy resources. With this in mind, the U.S. has positioned warships in the region to safeguard these valuable reserves, ensuring they are not disrupted by Chinese maritime forces. The move is aligned with the United States' broader commitment to support its allies in the region, particularly the Philippines, in maintaining control over their exclusive economic zones against any unlawful foreign claims. Yan po ha. Ang sabi po lang the gas field which could potentially supply energy to millions of Filipinos is located within the Philippine Economic Zone but falls within waters that China claims as a part of its called 9-dash line. Ayan po nagsalita yung China na gusto nilang angkinin tong Malampaya dahil sakop daw po ng 9-dash line. Anong mangyayari ngayon? Daddy Nestor, shoutout. Mami Shelo, shoutout. Di ba? Shoutout po. Di ba? Ano po mangyayari ngayon? Anong gusto nyo? Ibigay natin sa China yan? Tandaan nyo po, sabi dito ng US, millions of Pilipino ang makikinabang. Sa tingin nyo, pag nabigay sa China yan, dahil inaangkin nila yan via 9-dash line, makikinabang tayo? Diba? May nagsabi, gera na lang. Ito po yan eh. Sa tingin nyo po ba, capable po ang China maggera? Hindi po magigera yan. Dahil kung magigera yan, ginera nyo nila yung Taiwan. Diba? Ginera na nila. Takot yang maggera. Huwag kayong maniwala sa mga FDDS na gera. Putek. Takot yang maggera. Eh doon pala sa Taiwan, dami nila mapapakinabangan, ba't di nila ginigera? Oh. Takot din sila sa US eh. Pero yung US, natatakot ba sa ibang bansa? Hindi sila takot. Yun eh. Diba? Yun. Sa tingin mo, sa kapasidad ni Xi Jinping, makipaggera siya? Eh mukhang pera yan? Oh. Dapat ginera nila yung Taiwan, pero hindi nila ginera. Oh. Bakit? Takot silang mamatay. Takot silang malugi yung pera nila. Oh. Yun. Hindi nila, gera, sasabihin nila gera. Oh. Hindi nila kaya yung US. Puting yung US, gano'ng accurate ang mga pandigma ng US. Yun ang kinakakatuto ng China. Puting jet ng China po ngayon, diesel. Aray ko. Tingnan nyo po, kung mapagmatsyag kayo, tingnan nyo yung mga ginagawa ng China ngayon sa mga military exploration nila. Di ba bumabagsak pa nga sa atin yung mga debris nila? Bumabagsak yung mga rocket nila? Bakit? Wala pa silang kapasidad. Tayo meron? Wala rin. Pero bakit? Ang sa atin, hindi natin bibigay yung soberanya natin. Tayo, lalaban tayo kung lalaban tayo. Kasalanan ba natin may kaalyado tayong US? Hindi. Kasalanan ba natin may kaalyado tayong Japan? Hindi. Ayan nga yung sinasabi ng Pangulo. Gusto niya, friends to all, enemy to none. Oh. Kaso yung iba binabaligtad eh. Tuta daw tayo ng US. Ako para sa akin, okay maging tuta ng US. Kesa naman maging tuta ng China. Aray ko. Oh. Diba? Kung sa tapang at sa tapang lang,
Wala pa si Trump. May ginawa na ba ang China sa Taiwan? Wala. Pero naupo si Trump. Ilan na ba ang ginawa niya sa ibang bansa na nang lalamang? Hindi ko ako makatrump ha. Sa obserbasyon lang. Valenzuela, Iran. Ilan na ba ang ginawa ni Trump? Kasi nga, kung talagang gusto mong kuhanin ang gusto mong kuhanin at sinasabi ng superpower China, ba't di niya ginagawa yung Taiwan? Sinakop niya na. Alanganin siya eh. Alanganin siya. Dahil pag sinimulan niya, hindi niya kayang tapusin. Oh. Pag sinimulan niya yung Taiwan, hindi niya kayang tapusin yan. Dahil kaalyado niya ng Japan. Diba? Inuko pa nga ng Japan ang isang isla para tutukan ng China. Nakaabang ang Japan if ever sakupin ng China ang Taiwan. Ganun ang mga super allies. And tayo, nasasakop po tayo sa super allies. European country, diba? European, American, at iba't ibang Asia sa atin nakapanig. Tandaan nyo yan. Okay? Sabihin, aasa tayo sa iba. Hindi na. Sisimulan natin ng gera. Takot ba kayo? Aray ko. Diba? Takot ba kayo? Di ba takot? Diretso. Field, which could potentially supply energy to millions of Filipinos, is located within the Philippine East, but falls within waters that China claims as part of its so-called Nine-Dash Line, an arbitrary boundary that stretches deep into the South China Sea. Despite the 2016 ruling by the Permanent Court of Arbitration, which declared China's claims to be without legal foundation, Beijing continues to assert its dominance over the region. This U.S. response is viewed by many analysts as a clear signal to China that Washington is ready to take action to ensure the security of not only its own allies, but also international laws governing territory. Kita mo? Nagpayag na po ang US na poprotektahan nila ang West Philippine Sea, especially Malampaya. Kaya hindi na po makakalusot tong China dito. Okay? Kung maggirian man po, wala tayong magagawa eh. Ganyan po talaga. Ganyan po talaga. Wala po tayong magagawa. Kung magkagirian po, wala po kasing tandaan nyo po ha. Gusto ko po sabihin sa inyo, wala po tayong magagawa. Wala pong, ano pong gusto nyo? Sino po ba unang magtatanggol sa ating bansa? Hindi po tayo susunod sa pagkakamali na desisyon. Tandaan nyo, if ever magkaroon ng gera, hindi po itong pagkakamaling pagsunod sa desisyon. Dahil international decision po to sa atin ng West Philippine Sea. Worst case scenario, kung ipagtatanggol natin ang Pilipinas, walang iba kundi tayo. Tandaan niyo po yan. If ever, di ba? If ever po, worst case scenario. Yan po, ganyan po talaga. Walang iba magtatanggol sa Pilipinas kundi tayo. Hindi naman tayo umaasa sa US na, dyan ang US. Huwag po natin isipin yon. Nandun tayo sa mutual agreement. Yes, given the fact. Pero, wala tayong choice. Pinanganak dito para ipagtanggol ang isang bansa na nakinabang ka. Tandaan nyo, nakinabang tayo sa bansang ito. Andito ang salinlahi natin. Anong gusto mo? Pagtapos mo pakinabangan ng bansa natin, kung saan tinayo mo ang iyong mga lahi at salinlahi na parating, iiwanan mo pagdating ng gera? Gano'n po kasaklap yun? Hindi ko po sinasabi na tayo ay maggera. Pero, kapag lumala po ang sitwasyon, walang magtatanggol, tandaan nyo mga kababayan. Wala pong pagtatanggol sa ating bansa, kundi kapwa Pilipino. Tandaan nyo po to, isa pa. Hindi ka lang magiging Pilipino kapag nananalo si Pacquiao. Hindi ka magiging Pilipino kapag may sumisikat na international artist sa ibang bansa. Hindi yung pagiging Pilipino lang. Ang pagiging Pilipino po, tinatayuan mo ang iyong bansa sa harap ng kaaway. Hindi po drama yan. That's the reality. Tayuan natin ang sarili nating bansa sa harap ng kaaway. Sundin natin ang ruling ng international ruling. Sa atin yan. Paano kung magkamali, Nyolo? Wala tayong pakialam. Mga dalubhasa ang nag-aral na sa atin yan. Ang history, kitang-kita natin, sa atin yan. Sa history ng mapa, sa bulok na mapa, sa atin yan. Hindi nyo pwedeng baguhin yan. Ha? Ganyan po ang pagiging Pilipino. Hindi Pilipino ka lang dahil may nananalong boksingero. Hindi yung Pilipino ka lang dahil meron tayong Olympic gold medal. Hindi yung Pilipino ka lang dahil lumahako tayo sa Asia, sa mga Olympics or mga paligsahan, Gilas Pilipinas, Black Eyed Peas, Jessica Sanchez. Hindi yun ang pagiging Pilipino lang. Ang pagiging Pilipino po, pati soberanya, ipatunayan mo ng pagiging Pilipino mo. Worst case scenario, magkagera, given the fact.
Pinagtatanggol natin ang bansa natin. Wala tayong kakayahan, given the fact. Ganun po talaga. Hindi naman nasasaad na porket wala kang kakayahan, hindi mo na pagtatanggol yung bansa mo. Ganun talaga. Ganun talaga. Nasa history na natin yan. Nasa dugo na natin yan. And hindi nyo na kayang baguhin yun. Nakatakda ang itatakda. Pero kung maiiwasan, maiiwasan. Pero ano naman gagawin po natin? Di ba? Ano naman po gagawin natin? Kung ito pong malampaya ay gustong sakupin ng China, dahil sakop daw po ng 9 dash line, anong gagawin mo? Papayag ka na lang na ibigay yon nang wala tayong kalaban-laban? Sa tingin mo, ganun ba ang damang direksyon na dapat natin tahakin? Wala tayong gagawin? Nakatulala lang tayo? Sige, sa inyo na yan, di namin kayo kaya eh. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Hindi po natin, sa inyo na yan, China, hindi po namin kayo kaya. Mamamatay kami lahat. Hindi po ganon. Hindi ganon ang senaryo na dapat natin gawin. Hanggang sa dulo ng buhay natin, hanggang di tayo nauubos dito, hindi natin ibibigay ang sa atin. Ganun po ang logic ng isang Pilipino. Nasa history natin yan. Hanggang sa uling patak na dugo ng bayani natin, ng mga nagtanggol sa kasarinilan natin, ginawa nila yan. Tapos ikaw, hindi mo gagawin dahil wala sa comfortable zone mo. Idiot. Aray ko. Ipilit ko kung saan anak ng bombero. Anong silbi? Ha? Anong silbi ng mga tikbalang? Anong silbi ng mga manananggal? Anong silbi ng mga duwende? Nandyan yan. Mga Pilipino yan. Aray ko. Kung ang Japan ay may Voltes 5, meron tayong duwende, manananggal, tikbalang, kapre. Pagsamasamahin natin ang mga mangkukulam. Aray ko. Diba? Oh, wala man tayong Naruto, Voltes 5 ng Japan. Wala man tayong ganun. Wala man tayong Captain America, Avengers ng US. Pero meron tayong manananggal, mangkukulam, tikbalang, kapre. Yan ang advantage natin. Waters. The U.S. Navy has frequently conducted freedom of navigation operations in the area to challenge China's territorial assertions, and this latest move is an extension of that policy. For the Philippines, which has long struggled with the threat of Chinese encroachment on its maritime territory, the protection of these natural gas reserves is of critical importance. The discovery comes at a time when the country is looking to diversify its energy resources and reduce its reliance on imports. However, the presence of U.S. warships also brings... Alam nyo kaya ako lang po nireacto kasi po trending ang Pilipinas ngayon. Trending po ang malampaya. Eh nagbigay po ng payag ang China na natasakop daw po ng 9 dash line. Huwag tayong pumayag. Huwag po tayong pumayag. Huwag nating hayaan na una pang nagre-react ang international community kaysa sa sarili nating mga kababayan. Huwag nating payagan yon. Yung international community po, pinagtatanggol tayo tapos ikaw sasabihin mo, labag po yan sa ano natin eh. Wala naman pong West Philippine Sea. Putik daig pa tayo ng international community. Sila pinagtatanggol tayo. Ikaw mismo na Pilipino, sasabihin mo, hindi naman natin ano yan eh. South China Sea talaga yan eh. Aray ko. sharp focus the broader geopolitical stakes in the South China Sea, where China has increasingly militarized artificial islands and deployed advanced weaponry. The United States' actions align with its broader strategy of countering Chinese influence in the Indo-Pacific region. Yan na po ha, nagpayag na ang si Trump. Ika-counter daw po nila yan. Yang narrative at gagawin ng China na pag-aangkin sa Malampaya Power Plant. Kita nyo, mga ibang bansa pa ang magsabi na dedepensahan namin. Tapos ikaw, Pilipino, sabihin mo, sa kanila talaga yan eh. Sa kanila po talaga yan. Sa kanila po talaga yan, ano eh. Sa kanila po talaga yan. Aray ko. Eddie Barogo Campo, US will kick China ass. Totoo po yan. Totoo po yan. Worst case scenario po, totoo po yan. Wala pong panalo ka pa rin sa US. Wala, puti kung nakita nyo nga po kung gaano kagaling yung ano, kung gaano kagaling ang diversionary tactics to the enemy ng USA. Biro nyo po yung sa Valenzuela. Nagsasayaw-sayaw pa yung Valenzuela president. Akala niya hindi siya mahuhuli. Putik nag-divert po. Dinivert ng China ang attention ng Valenzuela Army. 'Di ba? Binibira nila yung mga Air Force nila. Putik hindi nila alam. Meron nang nasa gitna na isang helicopter lang po. Binibira nila yung mga jet ng USA. Hindi nila alam merong isang helicopter na tahimik lang. Hindi nila nadidetect. Nandun na mismo sa tapat ng building ni President ng Valenzuela. Nagulat na lang siya pagbukas ng pinto. Nandun na
yung special forces ng USA. Tahimik siyang nailabas. Ganun po yung USA kung bumanat. 'Di ba? Ganyan din po nangyari kay Osama bin Laden. 2 helicopter lang ang puhunan kay Osama bin Laden. 2 helicopter lang po ang puhunan ng ginawa ng US diyan. Venezuela, sorry. Venezuela, sorry. Kay Bin Laden, 2 helicopter lang. Nakuha si Bin Laden na matagal na nagtatago. Oh. 'Di ba? Ganun lang kalupit ang US. Aray ko. Yung China, ano pong nangyari? 2 rin po. 2 barko nila nagbanggaan dahil sa Pilipino. Patayin mo si BBM. No joke. Ayun po ang pinaka-nakakahiya. Bakit? Hindi po accurate. Ha? Hindi po accurate ang naka-install sa mga barko ng China. Kasi hindi po kailangan magbanggahan kayo ng barko eh. Kung accurate yon, may automatic shifting po yan. Ganyan po yung mga high-tech ng US. Kapag nadidetect nila, kasi may mga sensor yan eh. Alam nila na yan ay pag-aari ng US tong barko na to. Yung another barko, alam nila. Ngayon, if ever magaganon yan, may sensor yan. Yung China, nagbanggahan sila, ibig sabihin, walang sensor. Oh. Ibig sabihin, palyado. Hindi moderno. Para magbanggaan po. Bihira po yan ha, nagbabanggaan ng mga barko, China lang yan. China lang po yan. Aray ko. China lang po yan. Kasi may ganyan yan eh. May nanonood po kasi ako ng Discovery Channel, mga documentaries ng mga militaries. Nanonood ako niyan. May mga sensor po yan. Na nididetect nila kapag kapwa barko nila. Siyempre, pag nasa field ka na ng karagatan, paano mo madidetect ang yung mga... Sa pelikula, manood nyo pa yung sa Netflix, di ba? Oh, yung mga gera, nakikita na, sir, meron po tayo ditong 18 aircraft. Oh, aircraft carrier. Nadidetect nila. Yung China, hindi nila dinetect na magkakabanggaan na sila. Walang yung tut. May ganun yun sa pelikula, di ba? Oh. Ganun po yung USA. Alam nila yon. Yung China, hindi nila na-detect magkakabanggaan na sila. Ibig sabihin, hindi moderno, palyado. Aray ko. Oh. Di ba nanonood naman kayo ng Netflix? Nanonood naman kayo ng mga pelikula ng gera? Tignan nyo. Ganun po ang moderno. Oh. Nalalaman nila kung ilang nautical miles ang layo ng bawat isa. Then, if ever magkakaroon ng collision, meron po yan automatic sa makina ng barko na hindi po umiiwas sa collision ng 2 barko na parehas. Yung China hindi. Dapat kung malapit na silang magbangga, mag-automatic po ang makina nun. Na hindi pwedeng ganon. Wala eh. Ibig sabihin, palyado ang teknolohiya. Aray ko. Oh, yun eh. Putik sa movie. Hindi naman gagawin ng USA ang movie ng mga gera-gera na yan kung hindi yun ang kapasidad nila eh. Oh, sa Iran. Sa Iran, nakita nyo po. 'Di ba? Pinasabog yung base. Yung base lang. Nasaan yung base? Sa ilalim ng lupa. Isipin nyo paano nakapasok yung missile sa ilalim ng lupa. Aray ko. Oh, nasa amunin mo USA. Maaring mabilis sa salita ang China. Xi Jinping. Pero mabilis naman ang teknolohiya ng Amerika at Japan. Baka sa Japan lang, voltage 5 tapos kayo eh. Aray ko. Oh, ayan po Ayan po sinasabi natin na ang China po ay nagmumungot ngayon dito po sa Malampaya dahil nakaamoy na naman po ng mga sariwang dugo na parang Dracula. Ganyan po yung mga Dracula eh. Na, pag nakakaamoy ng sariwang dugo, di ba? Parang Dracula. Gusto niya po akong kagatin, sipsipin na naman. Ang Malampaya. Pero ang sabi ng US, hindi nyo nasasakupan yan, China. Ha? Nandiyan ang US po para barikadan po ang ating Malampaya. At ngayon po, as of the moment, nakabarikada po dyan ang ating Coast Guard within the area po para po proteksyonan yung Malampaya. Dahil kapag napunta po siya sa China yan, putik, isa po yan sa dahilan kung bakit po isa po yan sa magiging dahilan sa pagpapagawa po nila at pagpapalakas po ng kanilang depensa o kanilang military. Gagamitin po nila sa kanilang military yan. And wag natin payagan yun.
Ha? Wag po natin payagan yun dahil sa atin po yan. Gumising po tayo. Sabi ni Rain Inicose, ako ay Pilipino, tayo ay Pilipino, dapat lang ipagtanggol ang sariling yaman natin ng Pilipinas. PBBM lang nag-isip ng kapakanan. Totoo yan. Totoo yan. BBM lang talaga pinakamalakas. Sabi ni Your Philippine Face, kaya nga pinatigilid ko ang exploration ng Malampayan noon kasi nga, part yan ng usapan nila si ibigay na lang natin yan. Tubig at bato lang yan. Tangang DDS. Aray ko. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo
ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at